Ayan, so magandang araw. So ngayon, magre-review tayo ulit at yun nga, nakapag-prepare ako ng mga questions na mga calculus level up. Nag-a-adjust yan. Paiba ng paiba hanggang sa makarating ng ayan. Ilan pa lang itong nagawa ko. Hanggang 41 question. Pero siguro hindi na natin aabutin yan. Depende na lang kung gaano tayo kabilis magsagot. So, yun. Gawin lang natin yung mga napag-aralan na natin. So, first is this question. So, find the limit of 4x cubed minus 3x plus 1 all over 12x cubed minus 8x minus x plus 1 as x approaches to three. So, as x approaches to 3. So, rewrite lang natin yung question. So, the limit of, so we have our number 1. So, 4x cubed minus 3x plus 1 all over 12x cubed minus 8x squared minus x plus 1. Tapos as x approaches to 3. So siguro yung i-apply na lang natin yung ating tawag dito, yung limit theorems gagamitin natin. Oops, wait lang. Yes natin siya para nakikita kita. At alam ko kung nakakasunod ka pa o hindi. So, ano yung pan natin? Parang palatandaan ba? Yung sa Rose, napapalto ko. ayan. So, we have R, rows M, A, C, P, tapos si C, tapos si K. Ayan. So, ito is radical. Hindi siya kakasya kung nagkaroon ako ng ganito. We have the multiplication and division. And then next is addition and subtraction. Constant multiple. Ito. Constant multiple. Ano magsulat Ayan. And then next is our power theorem. Then next natin yung the limit of x as x approaches to c is equal to c. And then the limit of k or the constant k as x approaches to c is equal to k. Yan. So, yun. So, mapapansin natin dito sa una, wala naman siyang radical. So, we proceed to the next, which is multiplication and division. So, doon tayo. So, naano lang natin yung sa division. So, the limit of, ayan, limit din nito. Magiging nandito lang siya sa may, I think kailangan palitan ko na lang siya ng kulay para yung mga nangyari nakikita natin. Yeah. So, yeah. Then we have this. So 4x cubed
minus 3x plus 1. Then we have 12x cubed minus 8x squared minus x plus 1. So, alam na natin yung susunod after multiplication and division. Next is ano? Oh, naka-mute ka. Ay, naka-mute ka. Addition, subtraction. So, we have sige, sulat lang din natin yung ating ginawa. This is division theorem. Next natin yun, addition and subtraction. So, we will now have the limit x approaches to 3. Then, sulat natin 4x cubed na siya ngayon. Minus yung limit ulit ng isa. And then, yung limit din ng isa. Oops, yung sign kung addition or subtraction. Plus. And then, yung limit. Si 1. Ayan. So, sa baba din, ganun din. 12x cubed. Then, subtraction. Then, si limit. 8x squared. So, pasipagan lang magsulat dito, no? Minus yung limit ng isa. Si x. Okay. Then, plus, isa pa. Plus na. Si 1. Yan. So, after nyan, ano yung next natin? We have the constant multiple. So, anong ginagawa lang natin dyan is makamit ka. Nilalabas natin si, ano yung ginagawa natin? Nilalabas si constant. So, yan. Yun lang din yung gagawin natin. Again, pasipagan lang ulit magsulat. So, labas natin si 4. Then, sulat natin si limit. Yan. Labas natin si 3. Then, sulat natin si limit. Yan. Ito, constant na yan. So, sulat na lang natin yan. Wala na tayong gagawin dyan. Kasi wala siyang kasamang x. Ayan. So, dito din, labas lang natin si 12. Yan si limit. X cubed. Ayan. Minus 8. The limit. X squared. Ito, wala ka nang ilalabas. So, copyan lang natin hanggang dun na sa dulo. Feeling ko pumangit na yung sulat ko pero still okay pa rin din naman, understandable. So yan, after nyan constant multiple, we have power theorem. Anong gagawin natin kapag sa power theorem? Ilalabas lang natin yung exponent, yung power nung isang ito, yung sa limit theorem natin. So, again, yan. So, we have the 4 and then the limit of x as x approaches to 3. Lagyan natin siya ngayon ng parenthesis. Ayan. And then, cube. Minus 3. Ito, wala siyang power. So, copyan lang natin siya ng buo. And then, ito din. Yan. So, sa baba din. So, we have 12. Yan. At
tinanggal natin yung cube dito din. So si squared naman dito, and then yung last dalawa wala na, so copy na lang natin. Nangangalay na ako sa pagsusulat So plus the limit of 1 as x approaches to 3. So after nyan, ano na yung next natin? Hindi na natin pala nasulat kung ano yung pinaggagawa natin. This is addition, subtraction theorem. Itong isa is constant multiple. Tama. Then this one is power theorem. And next natin is Rose makapal pal. Oh yun, pal kuku. So yung susunod na is yung constant. The limit of x as x approaches to c is equal to c. So yun, itong mga value na to, yung mga x niyan magiging 3 na siya. So let's go. Medyo mapapabilis na tayo. So we have the 4. Then this one will be changed into 3. Ayan. Then cube minus 3 times 3. No, sinasubstitute lang natin. Mapapansin mo. Plus ito, wala naman siyang, hindi naman siya naka-x. So nagre-retain pa rin to. And dito tayo sa baba niya. We have 12 times 3 cube minus 8 times 3 squared minus ito, napapalitan din yan ng 3. Yan. Then plus the limit of, ba't parang may negative 1 to? Reason natin. Yan. So x approaches to 3, 1. And then yung isa pa na theorem natin is yung limit natin ng constant k as x approaches to c is equal to the constant k pa rin. So nagre-retain lang siya. So habang ginawa natin yon, i-solve na din natin to, no? So 4, ano ba yung answer kapag nag 3 cube tayo? What is 3 cube? We have 3 times 3, 9 times 3. Ilan yun? 4 times, ilan yung 3 times 3? 9 times 3 ulit. It is 27. And then minus 3 times 3 is 9. And then ito plus 1. Wala tayo. Yan. Then next natin is 12. So 3 cube is, alam na natin yung answer, 27. Minus 3 times 3 is simply 9. Minus 3 plus 1. So by solving, 4 times 7, 80. 108 minus 8 all over this is, ilan naman to? 270 plus 54. Ilan yun? Ay nako, medyo kumakalawang na. 324. 324 minus 72 minus 2. Ayan, equal siya sa 100 all over, ilan to? 74. This is 250. So we can still simplify. Divide them by 50. Yeah. So our final answer will be 2 all over 5. Ayan. So checking tayo kung tama ba. Let's just manually substitute yung mga value. So check lang natin. We have 4 times 3 cube minus 3 times 3 plus 1 all
all over 12 times 3 cube minus 8 times 3 squared minus 3 plus 1. So, ilan yung value niyan? Yun na yung magiging answer natin by checking. So, calculator naman natin ngayon. So, we have 4, 3 cube minus 3 times 3 plus 1. Ano yung magiging answer? It's 2 all over 5 or 0.4. So, yun. Tama naman yung answer natin. No? So, ganyan yung gagawin natin kapag nandito tayo sa yun, yung limit theorems. Okay. So, just on number 1 pa lang yan. Next question. So, I think halos parehas lang naman. So, let's just answer it. Ganun pa ba natin gagawin? Hindi na po. Hindi ito magzi-zero eh. So, halos same lang naman siya dun sa nauna. So, siguro next na tayo. Tayo number 3. I think this is something fishy. Oh, I think this will become... Sige. I-try ko lang siya. So, ang pwede mong gawin dito is i-type mo yung buong equation. No? Ita-type natin yung buong equation. So, hindi mo nakikita. Yes, sir. Pero kina-calculator ko siya. Sana ikaw din nagka-calculator. Yes, sir. Yan. Tapos, ipipindot lang natin yung calc. No, kapag tinype natin, pipindot natin yung calc. Ano ba yung value ni x? 3 all over 2. Yan. Sabi niya math error. Tama ba? Math error din ba siya? Wait lang, sir. I think Yes, sir. nagmamath error siya, no? Yes, sir. So, Kailangan mag-cancel. ah? Magka-cancel, sir. Check natin kung ano yung mangyayari. So, sulat lang natin siya, i-write lang ulit natin. So, we have number 3 na to. Hindi na natin sinagutan si 2. So, we have the limit of as x approaches to 3 halves. Then, we have 2x cubed plus 7x squared minus 17x minus 3. We have 2x squared plus 7x minus 15. Yan. So, try mong i-solve siya normally. Ano yung sagot kapag ito sinubstitutan mo ng 3 halves, tas ano yung sagot kapag sinubstitutan mo to ng 3 halves. So, yan. Sige. I think that is negative 6 yung isa.
Yung sa taas, sir. Negative 13.5. Ilan? Oh, wait lang, sir. Baka mali yung nailagay ko. Negative 6 yung sa akin. Oh, anong sagot? Iba yung sa akin, sir. Lumabas ngayon, 27.25. Yung sa taas, sir. Yung sa numerator. Bakit eh? Hindi tama naman tong tinek ko. Negative 6 yung Wait lang, sir. Nakuha ko na yung negative 6, sir. yun, negative 6 no, dito sa taas. Tapos dito sa baba, Wait lang, sir. Zero siya, sir. 0. So, sa tingin mo bakit nang error yung ating question? Ano yung nalalabag natin na batas? Undefined. Undefined. Or dividing with zeros is undefined or hindi siya nag-exist. So, with simply, no, alam na natin na kapag nag-solve tayo ng ganito, na meron na tayong initiative kapag nagli-limit theorem tayo na yung final answer natin is DNE, no? Or the limit does not exist, no? So yun. So sige, I think hindi na natin gagawin yung tulad ng ginawa natin sa taas na nag limit theorems pa tayo. So next question na tayo. So we have number 4. So this one is find the derivative using the long method. Okay. So using the long method. So we have y is equal to x cubed minus 2x plus 5. So
So yun, find the what is y prime or the first derivative using long method. So ano ba yung ating formula dyan? Do you still remember? We have the y prime, the first derivative is equal to the fx plus delta x minus the original all over delta x. So nakalimutan ko si limit. Usog lang natin to. So we have the limit of the function f of x plus delta x minus f of x all over delta x as delta x approaches to 0. So halos ito din yung sa may part ng tawag doon, yung sa may yung tangent, 'di ba? Kinukuha natin yung equation of the tangent line. Halos ito din 'yon. Pero since walang given na points dito, so we just getting kung ano yung magiging answer. So, yan. So, with that, hanapin muna natin si fx plus delta x. I think dito na lang. So, may tapat niya na lang. So, si fx plus delta x. Ayan. So, ibig sabihin, kung ito yung function natin, this one, we have the f of x is equal to x cubed minus 2x plus 5. So, lahat ng x nito is papalitan natin siya ng x plus delta x. Ito, yung f of x natin, which is x cubed minus 2x plus 5. Ito, yung mga x niya, shortcut nito. Nalimutan ko na. So, itong mga x na to, papalitan natin siya ng ganito. So, with that, sige, let's palitan natin siya. So, this is x plus delta x. Cube minus 2. Tapos, palitan natin ito ng x plus delta x plus 5. So, ito yung binabanggit ko sa'yo na gagamit ka ng Pascal's triangle. No? Still remember? Yun yung kakaroon ka ng 1, 1, 1, 1, 2, 1, then si 1, 3, 3, 1. This is for a plus b. This is for a plus b squared. Then si a plus b cubed. So, ito yung coefficient na gagamitin natin para sa cube na binomial. Ayan. So, with that, gawin lang din natin yan. Tapos, yung expansion niya pala, so we have yung pattern niyan is a plus b cube. Gagawin mo dyan is, sulat mo to si a cube, tapos si plus 3, itong coefficient. And then si A, mababawasan na siya from 3, magiging na siyang 2. Then lalagyan naman natin siya ng B. And then plus 3 ulit. Mababawasan to ng isa ulit, so A na lang. Then ito madadagdagan naman ng isa. So that will become B squared until sa B cube. So yan. So with that, palitan lang din natin to. So this will be equal to yan. So I think x for blue and then delta x for red. So we have x cube, ayan, plus 3 x squared, then si delta x plus 3 x si delta x. Wait lang. So
So delta x squared, and then plus delta x cubed. So yan, ito na yung expansion nito. Then next naman natin is yung ito minus dito tayo. So ang gagawin lang natin dyan, i-expand natin siya, diba? Tatalon-talon lang. So ito i-times natin siya dyan, times natin siya dito. So magiging siyang huwag natin kalimutan yung negative. So that is negative 2x minus 2 delta x plus 5. So I think that is okay na. Wala ka nang i-simplify dyan. So i-rewrite lang natin siya. Ayan. So after nyan, itong f x plus delta x na ito, ipapalit na natin siya ngayon dito. Ayan, papalit na natin siya. Ayan. So we have our y prime or our f prime of x is equal na siya ngayon sa the limit of delta x approaches to 0. So I think kukulayan ko na lang itong lahat ng blue. Ayan. So we have the x cubed plus 3x squared delta x plus 3x delta x squared plus delta x cubed minus 2x plus minus 2 delta x plus 5. Then isusubtract natin yung original, itong original function ito, subtract natin siya, no? Ayan. So I color it red. Minus, ayan, minus ano to? So x cubed minus 2x plus 5. And then huwag natin kalimutan all over delta x. So next natin, very simple. Ito magkakaroon lang ng change sign. So yun, mag-change sign lang siya. So let's just copy it para hindi na ako magsulat. Risky magsulat eh. Oh, may hindi ata si mama. Hindi si mama, wait lang. Ayaw niya, gusto niya ata akong pagsulatin. Kaya magsulat na lang tayo. So color is still blue. Okay lang yan. So nalulugi ka sa part na to kasi napapractice ako tapos ikaw hindi. So minus Saan po galing yung yung red? dito sa original function. Ito siya, minus the original function. Diyan siya nanggaling. Okay po. So sige, ngayon mag-change sign nga lang siya. So we have minus x cubed plus 2x minus 5.
Or over delta x. So ito, dapat ang goal mo dito kapag yung ganitong normal lang or linear is maka-cancel, dapat mahanap mo na makancel mo lahat itong nasa red. So, do you see? Meron ba diyang x cube? Yes, meron. Ito siya, oh. Yan, cancel ko na yan. Yan. So, ito. Tapos, cancel ko din si 2x. Ito siya, oh. Yan. Tsaka si 5, which is ito. Ayan. So, yun. Hindi ko na siya i-rewrite pa ulit. At mapapansin ko na pwede ko siyang i-factor out si delta x. Ayan, oh. Lahat ng mga yan ay merong delta x na. Pwede ko nang i-factor out yan. So, gawin natin yon. Is equal to the limit of delta x approaches to 0. So, factor out natin siya si delta x. Yan. So, sa part na to, kung na-divide na to, si delta x, divide mo ng delta x, ang matitira na lang is itong part na to. So, we have 3x squared. And then, dito naman, meron siyang squared. No? So, matitira pa is si 3x delta x pa. Mababawasan lang to ng isa, minus 1. And then, dito, magiging siyang raised to, ano siya? Raised to 2. Raised to 2, tama. And then, minus 2. Kasi ito. So, I think, very good. And then, sa delta x. And then, pwede na natin siyang i-cancel. Si delta x. And then, with that, equal siya sa, ngayon, gamitin na natin yung ating limit theorem. Substitute lang natin to sa mga delta x natin. So, we have 3x squared plus 3x times 0 plus 0 squared minus 2. So, this will become 0. This will become 0. And our answer will be 3x squared minus 2. Yeah, tama naman. So, we have f prime of x is equal to 3x squared times 2. Ayan. So, paano ba? Right? Yan. So, that will be our answer. May question ka ba? None, sir. So, syempre, part lang yan. Meron pa yung mga iba pa. So, we still have number 4 pa lang tayo. So, we have number 5 also. Number 6. So, gawin lang natin to. So, number 5 muna tayo. So, using again the long method. No? Find the derivative of y is equal to 1 all over x plus 1. So, I think this will be just simple. Ang gagawin mo lang dito is yung sige, check na lang natin. So, this is number 5. Ang dami kong printer. So, we have dy is equal to 1 all over x plus 1. So, still, dahil hanapin natin si f prime of x or si y prime, which is using the long method. Ayan. So, we're still gonna use the f prime of x is equal to f x plus delta x, no? Minus the original function. I think palitan ko din to ng blue and red para astig, diba? So, I make this one blue.
for fx plus delta x minus f of x. Then as delta x approaches. Yan. So nakalimutan ko ulit yung limit. So the limit of delta x approaches to 0. So yan. So still, ano ba yung f of x natin? So our f of x is this one. We have 1 all over x plus 1, and then our fx plus delta x is this one. So palitan ko lang ng x plus delta x to. So we have 1 all over x plus delta x plus 1. So I think wala naman na tayong gagawin. Let's just substitute. No, let's just substitute yung mga itong bagay na to. Yes, sir. So the limit of delta x approaches to 0. Wait lang. Natin. Yan. So, yan, lagyan natin ng pinakamahaba. I mean yung pinaka-main na divisor niya. Then, ito, palit natin. So, let's make it blue. So, 1 all over x plus delta x plus 1. And then, minus the original function. 1 all over x plus 1 over delta x. So, masyado kong napahaba pala. And then, ano na yung tawag dito sa gagawin natin na pagsasamahin natin siya? May tinatawag tayo na ano to? So, can you define it? Is common denominator. Yan. Least common denominator. So, ano yung least common denominator natin sa part na to? So, let's just multiply them, no? Pag-multiply natin lang siya. So, we have the x plus delta x plus 1. Ayan. And then si x plus 1. So, yun. Ang gagawin mo lang dito is ito, i-divide mo siya dito. So, ano na lang yung maiiwan? Ganun na lang yung term ko, no? Ano na lang yung maiiwan? So, ito na lang yung matitira sa kanila after dividing. Parang kapag pinagpatong mo yung dalawang yan, ito ipinatong mo siya dito, magka-cancel itong blue na to tsaka itong blue na to. So, yung matitira na lang is itong red na to. Parang ganun ba? Ayan. So, sana na-gets mo yun. Na-gets mo naman ba? So, we have x plus 1. Then, si times 1. Huwag natin kakalimutan. Minus 1. Then, dito naman, yung red tsaka red magka-cancel. So, si blue na lang yung matitira dito sa kabila. Ayan. So, with that, pwede na tayo siguro. Pwede na tayong expand natin siya. Yan. So, itong nasa baba, copyahin lang natin. We have si x plus delta x plus 1. Ayan. And then, this one is, remain lang natin siya na x plus 1. And then, dito is, ito, mata-times lang yung negative 1. So, mag-change sign lang tayo. So, we have negative x minus delta x minus 1. Ayan. So, may maka-cancel ba?
Yes, sir. Ano yung Meron. makakancel? Yung x plus 1. Itong x, tsaka si x, tsaka si plus 1. Tama. So, yun. Gawin lang natin yung concept ng division. So, halimbawa meron tayong 3 all over 5 all over 5. Diba? Yan, all over 1. So, kapag ganyan ang nangyari, diba, whole number to. So, this will become, yung 3, yung 5, itong 5, pwede din natin siyang gawin na 5 all over 1, diba? Yan. So, di ba meron tayong concept sa division na 3 all over 5 divide 5. Pwede natin gawin na 3 all over 5 times i-reciprocal natin to. Yan, times 1 all over 5. So, with that concept, gawin lang din natin siya dito. So, equal siya sa limit of delta x approaches to 0. So, ano na lang tong naiwan dito sa taas? We have negative delta x. Then dito is x plus delta x plus 1. X plus 1. Then ito, i-reciprocal lang natin siya. Ito times natin siya sa 1 all over delta x. Nagets mo naman ba yun? Yes, sir. Sige. So may makakancel ba? Si delta x, di ba? So yan. So cancel natin siya. Ito na lang is 1. Kasi delta x divided by delta x is 1 na lang yung answer natin. So pwede na natin tong ipalit si delta x. So we have negative 1 times 1. Negative 1 times 1 is still negative 1. And dito naman is mangyari is si x. Si delta x, ito, magiging na siyang 0 plus 0 plus 1. Ayan, times x plus 1. So we can still write negative 1 all over x plus 1 times x plus 1. Or this will become negative 1 all over x plus 1, the quantity squared. So this is our final answer. So yan. So using the shortcut method naman tayo. So y is equal to 1 plus x plus 1. Let's say this is our u. Diba? This is our u. This is our v. Ano na yung formula natin? Y prime is equal to ilan yan? V X. du. Ay, Tatandaan mo pa ba to? Minus u UDV. all over v squared. So gawin lang din natin yan. So we have y prime. So we have to copy the v. Our v is x plus 1. Ano ang derivative ni u? Ano ang derivative ni 1? That is 0. Tama ba? Or I should write it first. Derivative ni 1. Okay, ganyan na lang. So minus copy the 1. Ito, yung copy the u, I mean. And then derivative ni x plus 1 all over v squared or x plus 1 squared. So punta lang tayo sa derivative. Anong derivative ni 1? 0. No? Tama ba? Ano naman yung derivative ni x plus 1? 1, sir. Yeah, 1. So all over v squared. Ay, v squared. X plus 1 na quantity squared. So yan.
So this will become cancelled kasi magiging 0 yan. So our final answer will become y prime is equal to negative 1 all over x plus 1 the quantity squared. So same lang din siya dito. Ay, saan yung answer natin dun sa una? Ito pala. Ito is same siya dito. So we can assess that our answer is correct. So, yun siguro din yung magiging advantage nyo kung nandun na kayo. Meron na kayong prior knowledge. Siguro naglulong method na sila pero kayo may shortcut method na. Which is really advantage. Really advantage din talaga. Next natin is itong may square root. So, using again the long method. So, may question ka pa ba dito bago tayo mag-proceed? Sige. Wala ka ng question dyan? So, ano, do you think kailangan mo pa ng water break or tutuloy pa natin? Tuloy na to. So, Okay. let's So, go. yan, let's go. That's the spirit. Let's go. So, dito naman tayo. The square root of x plus 1. So, again, find the f prime of x or the y prime. No? Using the long method. So, still, ganun pa rin yung formula natin. We have f prime of x. This times, hindi ko na pa kalimutan si limit. Diba? Siya na yung inuna natin. So, we have the f of x. I mean, fx plus delta x. Yan. And then, minus natin yung original function all over delta x. So, still, ano ba yung original function natin? So, we have our f of x is equal to square root of x plus 1. And then, this, yung isa naman, our f of x plus delta x is, palitan lang natin yung x ng x plus delta x. So, we have this. Ito, mapapalitan siya ng x plus delta x, no? Ito. So, ayan, magiging na siya ngayong bakit siya red? Should be blue. X plus delta x plus 1. I think wala naman na babaguhin pa. So, I think we should proceed with substitution. So, sige. F prime of x is equal to the limit of delta x approaches to 0. So, sulat natin tong blue. Yan, lumipad na yung umbrella niya. X plus delta x plus 1. And then, minus yung original function. X plus 1. All over delta x. Pang lumilipad na talaga. So, ano yung ginagawa natin kapag ganitong radical? Ano yung tawag? Kung you still remember, it starts with letter C. Hindi ko na maalala sa Ano na yung tawag doon? Conjugate. Conjugate pa yun? Conjugate. Yun yung imumultiply natin siya sa sarili niya. Pero, nag-change sign siya. Naalala mo na? Yun nga, yung concept na yun. Ang ginagawa natin is, minumultiply natin siya sa sarili niya. Pero, nag-change tayo ng sign. Saang concept natin yun nakuha? Sa concept na kung saan, for instance, we have a plus b. Minultiply natin siya ng a minus b. The answer will become a squared minus b squared. So, since square root ito, kapag ang nangyari is, halimbawa, square root of a yan, the quantity is squared. No? Minus b
the square root of b, the quantity squared. Ang nangyari is nakakancel ngayon si square root. So kapag na-cancel si square root, then we can proceed to the normal ginagawa natin kanina. So yun. So I think magsusulat na lang ako ng panibago kaysa sa idudugtong ko siya. We have f prime of x. So kopyahin ko lang to over delta x. So let's multiply it by itself. That. So we have square root of, lumilipad na talaga yung pagsusulat ko yan. And then minus, pag muna natin lagyan ng sign. So kung ano yung ginawa mo sa numerator, ganun din sa denominator. So let's change the sign. So kung negative ito, this one becomes positive. So positive tayo dito. Then with this concept that a plus b multiplied to a minus b is equal to a squared minus b squared. So ganyan yung mangyari dito. So we will have this. So we have square root of x plus delta x plus 1. Ngayon is the quantity squared na to. And then still magre-remain yung sign natin minus yung isa naman x plus 1. Then the quantity squared. And then dito sa baba is delta x multiply to square root of x plus delta x plus 1 plus square root of x plus 1. So I think we can cancel out, no? Kung pwede na natin ma-cancel out sin square root. Ayan. And then now, itong si negative, i-multiply lang natin siya dito. Susunod na step natin. So si negative, multiply mo siya ng x. So negative x yan. Itong negative, i-multiply mo siya sa 1. Then magiging negative 1 lang. So simple as that. So f prime of x. So kopyahin lang natin tong sa kabila na wala na siyang square root. So we will have x plus delta x plus 1. Ngayon, naging na itong negative. So negative x minus 1. And then yung sa baba, just copy it. Wala tayong masyadong gagawin dyan. Yan. So meron na ba tayong pwedeng i-cancel? Yes, sir. Ano yun? 1 plus yung 1, ay x plus 1, sir. Saka si x. Tama. So yan. Sa taas is may tira na lang na delta x. Pwede ko na ba din ba siya i-cancel? Na-cancel na natin si x tsaka si negative x, negative 1 tsaka si 1. Si x, pwede ko na siya din siyang i-divide sa x, delta x. Cancel na din natin siya. Meron na lang natitirang 1 sa taas. So by limit theorem, no? So ito, substitute lang natin siya dito. So ano na yung magiging answer natin dyan? Dito magre-remain lang si 1. Dito naman is square root of x plus 0 na siya ngayon. Plus 1 plus square root of x plus 1. So we have 1 all over square root of x plus 1 plus square root of x plus 1. Yan. This is simple. Meron kang isang apple, dinagdagan mo ng isang apple. Ilang apple ang meron ka? Gets mo ba? Meron kang isang apple, Yes, sir. yan, meron ka ng 2 apple. Ang ganun lang, no? Meron kang isang square root of x plus 1.
dinagdagan mo ng isang square root of x plus 1. Ilang x square root of x plus 1 meron ka na? Dalawa. So, ganun. So, checking tayo using shortcut method. So, this will become simple. We have y is equal to square root of x plus 1, or can be rewritten as x plus 1 the quantity raised to 1/2. Ayan. So, recall lang tayo. Ayan. Power rule. Sinabi sa power rule na kapag we have x raised to n, the derivative of the derivative of x raised to n is equal to, ibababa mo si n, x, babawasan mo to ng isa, tapos i-derivative mo si x, or ito. Yan, i-derivative mo yan. So, with that, gayahin lang natin yung concept na yan. So, we have y prime. So, ibaba natin si 1/2. 1/2. And then, x plus 1. Si 1/2, babawasan natin siya ng 1. Yan. Bawasan natin siya ng 1. Minus 1. And then, pero huwag mong kakalimutan, kailangan mo pang i-derivative yung buong to. We have x plus 1. Y prime is equal to 1/2. So, can you solve this? 1/2 minus 1. Ano magiging sagot natin? Ay, naku, kinalculator pa. 0.5, sir. Negative 0.5. Negative 0.5 or negative 1/2. And then, dito, derivative ni x plus 1. Anong derivative niyan? 1. 1, sir. Yan. So, ano yung rule lang natin dito sa ating sa math? Ayaw natin na magkaroon ng negative exponent. No? So, ang ginagawa natin, kung meron tayong halimbawa 1 raised to negative 1, hindi. Should be like 2 raised to negative 1. Ang nangyari dyan is, kung gusto mong matanggal yung ating exponent, is nire-reciprocal natin siya. So, that will become 1 all over 2 raised to 1 na siya ngayon. So, ganun. Kapag meron tayong negative exponent. So, same lang din yan kapag halimbawa 1 all over 2 raised to negative 2. Kung gusto mong matanggal yung negative na exponent, itataas mo lang to dun. So, magiging na siyang 2 raised to 2, or that will become 4. So, ganyan yan yung concept niyan. So, we have y prime is equal to 1 all over 2 x plus 1 raised to 1/2. So, ibalik lang natin to into square root. So, that will become y prime is equal to 1 all over 2 square root of x plus 1. So, this one is the same nung ating unang sagot. Ayan. Magiging parehas lang siya doon sa nauna. So, as you can see, ayan. So, same lang siya dito. So, any question? None, sir. Tignan natin yung next. So, I think halos same lang to doon sa nauna. So, lampasan na natin to. So, find the slope using the long method. Ayan. So, pares lang ba to sa question sa nauna? Hindi.
So yun. Siguro ito din, isa din to sa like isosolve natin, no? Yung pagkakuha natin ng slope, magsosolve din tayo ng equation of the tangent line, no? Ganun na lang din yung gagawin natin. Halos same lang din to doon sa una, pero with numbers na yung kasama dito. So yun, let's do it. Ano, kailangan ba ng water break or ano? Hindi nga sir. So we have y is equal to ano yung given. So x squared minus 3x plus 4. So at point 1, 1. Yan. So same lang din doon sa ano, yung no, kukunin natin yung slope, tapos idagdag lang din natin, kukunin natin yung equation of the tangent line, ETQ, equation of the tangent line, ETL. Yan. So halos same lang siya ng formula doon sa ating long method na ginawa kanina. Ano ba yung formula natin dito? So we have f prime of x is equal to the limit of delta x approaches to 0. We have f x sub 0 plus delta x minus the original function. Yan. Ay, f of 0. Yan. All over delta x. I think mas mapapadali ka dito. So still, sige, palitan natin ng kulay to. Ganun din sa nauna, blue and red. So this will become blue. Minus f of x. So ano ba yung f of x natin? We have x squared minus 3x plus 4. So ngayon, x sub 0, ano daw yung value ni yung function natin kapag pinalitan natin to ng 0.11? So f of 1, palitan lang natin ng value tong mga to. So we have diba? So we have 1 squared minus 3 times 1 plus 4. So just compute. We have 1 minus 3 plus 4. Ilan yan? Mali ata ako ng solve dito. 2. That is 2. So this should be 1, 2. Hindi siya 1, 1. And then yung isa naman, yung we have f x sub ganun din, f, papalitan naman natin siya ng 1 plus yung delta x. Yan, may value na siya ngayon, itong x sub 0. Kanina wala, ngayon meron na. So palit lang natin. So ito yung original function, palitan natin lahat ng kanyang x ng 1 plus delta x. So palitan lang natin. So 1 plus delta x, quantity squared, minus 3, 1 plus delta x, then plus 4. So expand lang natin to. We have 1 squared plus 2 times delta x plus delta x squared. Dito naman, expand lang din natin. Negative 3 times 1. Negative 3. Negative 3 delta x. Yan. So
So, nakakasunod pa naman. So, equal siya sa 1 plus 2 delta x plus delta x squared minus 3 delta x plus 4. So, just add mo lang yung mga dito, itong mga to. So, yung mga 1 minus 3, ilan yun? -2. Plus 4. 2. Yan. So, magiging 2 na lang sila, no? So, equal siya sa saan mo gustong ilagay? Dito sa una o doon sa dulo? Dulo, sir. Sige, sa dulo. So, we have plus 2 delta x plus delta x squared minus 3 delta x plus 2. So, we have this already. Ito siya kasha. So, yun. I-substitute na natin siya. So, f prime of x. This one will be colored blue. Kasi siya si f1 plus delta x. So, like na natin the limit of delta x approaches to 0. So, kulayan lang natin siya ng blue. So, we have 2 delta x plus delta x squared minus 3 delta x plus 2. Yan, isusubtract natin yung ito, yung f of 1. So, that will minus 2. So, kitang-kita na, magkatabi na sila na magsusubtract. So, makakancel si 2. yan. Then, factor out lang natin si delta x tulad kanina. So, we have delta x. So, this will become 2 plus delta x minus 3. Oh, pwede ba itong pagsamahin? Ba't hindi natin siya pinagsama? Wait lang. We have to hindi na natin siya napagsama. Pero pwede pa lang pagsamahin. Pero at least sa susunod na lang yon. Delta x minus 3. So, over delta x. So, pwede ko na makancel si delta x. Ayan. So, meron pa pala dito 2 minus 3 na tira. So, that will become, what is the answer? 2 minus 3. Ito lang, 2 minus 3. -1. Negative 1, no? Negative 1. Palitan na natin tong delta x na to ng 0. So, plus 0. So, our slope will become negative 1. Ayan. So, with that, na-slope tayo na negative 1. Ngayon, gagamitin natin yan. Hindi pala to. Dapat hindi siya f prime of x. It should be m. M na siya ngayon. So, will become m. So, will become m. M to. Kasi slope na yung usapan natin ngayon. Yan. M and then m. So, meron na tayong slope. Meron na tayong point. Slope natin is negative 1. Our point is, sabihin point P is equal to 1, 2. Diba yun yung na-solve natin? Ito siya. Then, now we can proceed to solving for the equation of the line. We have y is equal to mx plus b. Solve for b tayo. We have the value of y is 2. No, ito siya, 2. Yung slope natin is negative 1. X natin is 1 plus b.
We have 2 is equal to negative 1 plus b. Transpose lang natin tong negative 1. So we have 2 plus 1 is equal to b. Then we have b is equal to 3. So substituting, we have y is equal to negative x plus 3. So transpose lang natin to doon. Then itong 3 din. So we have x plus y minus 3 is equal to 0. So that will be the equation of the tangent line. Bakit naging ano siya, sir? Negative x siya. Negative x plus 3. Shortcut na eh. So kung mapapansin mo, yun nga, no, y is equal to, ano ba yung value ng slope natin? It's negative 1. Negative 1 times Ah. x. Tapos yung value ni b, plus 3. Okay, sir. So y is equal to negative x plus 3. Then transpose lang natin. Okay, sir. Okay. Do I miss something? So, paano bang may shortcut ba yan? Yes, sa calculator, pero not advisable na. Pero pwede din. So, sa calculator natin, meron siyang, humahanap mo yung d all over dx, tas may box. Check mo nga dyan. Wait lang, sir. Tingnan ko yung calculator ko. Sige. Meron, sir. Merong, ano, sir. So, ipindot mo yan. And then, ilagay mo yung equation. So, magiging siyang ganito. Ano ba yung equation natin? X squared minus 3x plus 4. And then, may hihingin din siyang value. I think meron. Yung meron siyang ganito. X is equal to blank. Ayan. So, type mo lang alpha x squared minus 3 alpha x plus 4. Ano ba yung value ni x na gusto mo? So, dito, kasi at point 1. So, that is, lagay mo lang 1 dyan. The answer is already the slope, which is negative 1. Negative 5, sir. Negative? 5, sir. Hindi negative 1. Yung slope niya, sir. Wait lang, sir. Ito, type mo to, x squared minus 3x plus 1. Tapos, x is equal to 1. Kasama na yung yung dapat kasama niya yung slope niya, sir, pag ito-type. Hindi. Yung, Wait. Ganun siya. sige. Wait. May kasama na siyang ano, sir, yung dapat ilagay yung slope. X is equal to 1. Hindi siya x equal to 0. Mas tanggalin mo yung plus. 1. Oh, Bakit 1 nilalagay, sir? Yun yung given na x. yun yung given na x. Wait lang, sir. Ayan, negative 1, sir. So, yan. Kasi yan na pwede mong gawin. Pero, still,
syempre, for the sake of checking lang. Pero still, mas maigi na alam mo kung paano gawin. Ano number na ba to? Number 6 pa lang ata ito eh. Number 6 ba to? Number 8. So, number 9. Ano ba itong mga susunod? So, ito. Halos same lang kanina. So, lampasan na natin ito. Next is, yeah. We're going to the shortcut method na. So, magiging mas mabilis na tayo. So, we have from number 10. We have y is equal to 5x cubed minus 3x squared minus 2x plus 5. So, ano ba yung mga dapat nating tandaan? So, we have yung normal lang. The power, wait lang, baba lang natin ito. Same lang din sa kanina. Hindi ko na alam yung mga tawag, pero yun, meron din tayo nung addition and subtraction. So, yung derivative nung is, i-derivative mo lang sila isa-isa. Ay, may palatandaan din nata tayo dito kasi kalimutan ko na. Check lang natin. Ito yung derivatives. Not that one. Wala. So siguro sa iba ko yung naituro. Naalala ko lang siya. So yun. Same lang din kanina sa limit theorem. Kapag kunin mo lang yung derivative ng una, derivative nitong pangalawa, derivative nitong susunod, tapos okay na. So ganun yung mangyari dito. So ano ba yung kailangan mo lang tandaan? We have the power formula or power, meron yung we have the quotient rule. Quotient, hindi ko na yung spelling ng quotient QUO. Quotient, ganyan. Yes, sir. Parang may ikon na ako. Quotient rule, ayun, power rule, tsaka si product rule, tsaka si chain rule. Ito yung mas lock na nagagamit. So simple lang. You have the power rule is the derivative of y is equal to u raised to n is equal to y prime is equal to n u raised to n minus 1, and then sa derivative ni u. Then our quotient rule, we have y over u all over v. That will become y prime is equal to v du, v derivative of u minus u derivative of v over v squared. Yan. You have our product rule. So the derivative of u times v is equal siya sa y prime is equal to u dv. U dv naman to, u dv plus v du. Ayan. So meron din kayong process na ganito, pero hindi siya ganitong nakasulat na ganyan, pero same lang din siya ng concept. Ayan.
So ano ba naman tong chain rule? Yung chain rule is, ibig sabihin niya lang is kapag we have the derivative of ito, parang chain rule na din pala to, yung power rule eh. Ganyan na yung power rule pala. Yung power rule, this should be x only. Pero sa chain rule, ang gusto niya lang sabihin is yun, yung derivative niya, i-derivative mo. Parang ganun. So, halos yung concept lang siya dyan. So, I think mas maganda siya kapag ginawa ko na lang na x plus 1 raised to squared mo din to. Ang derivative niyan is magpa-power rule tayo. So, we have y equal to 2. And then, babawasan mo siya. Siyang raised to 1. Pero huwag mong kakalimutan si derivative ni x squared plus 1. Ganyan lang yung concept niya. So, y is equal to 2 x squared plus 1. The derivative of x squared plus 1 is 2x. So, multiply mo lang yan. 2 times 2x is 4x. So, yan. So, sana natandaan mo yan. So, kumyari na-absorb na natin lahat yan. Ganun tayo kabilis mag-absorb ng mga bagay-bagay. So, proceed na tayo dito. So, this is simple. Power rule, 3 times 5 only. Or, I think we should do it manually pa. So, we have 5x squared. Multiply natin yung binaba nating 3. Ayan. Minus, I think mas maganda siya ganito. Times 2. Tapos natin bawasan ito ng isa. And then dito din minus 2 plus 0. So this will become 3 times 5 is 15 minus 6x minus 2. So this will become our answer. Okay. So madali lang. Next number na tayo agad. Yan. So x plus 1, x minus 1. Using shortcut method. So number 11. Become easy. Kaya natin yan. X plus 1, x minus 1. So we have 11. So y is equal to x plus 1 over x minus 1. So find the first derivative. So let's say this is, rewrite lang natin. So let's say this is our u. Baliktad. Red pala to. Our u is our v. So ano na ulit yung formula natin? Y prime is equal to v du minus u dv. Yan, all over v squared. So, with that, gawin lang natin yan. Y prime is equal to, copy the v, derivative ni u minus u, and then derivative ni v all over v squared. So ano ba yung derivative ni x plus 1? Ano yung derivative niya? 1, di ba? Tapos ito derivative ni should be 1. May block. Yung derivative ni x minus 1, 1 din. So yan. So
So we have x plus 1, x minus 1 I mean, squared. So we have y prime is equal to x minus 1 minus, okay, i-multiply lang natin si negative dito saka dito, so that will become negative x minus 1. This will become x minus 1, the quantity squared. So we will have the final answer. This will be cancelled. We have negative 2 all over x minus 1 squared. So do you have question? No, sir. Sige, next number na tayo. So medyo madali-dali pa yung mga yan. So again, this one medyo mahirap. Medyo lang naman. Parang for practice purposes talaga yan. Number 12, we have y is equal to x squared minus 10x minus 5 all over 2x squared plus 7x minus 15. So still we have y is equal to the derivative of u all over v is equal to v du minus u dv all over v squared. Ayan. So, gayahin lang natin yan. Let's say this is our v, this is our u. So let's do it. Y prime is equal to, copy the v, ayan, derivative ni u, tapos minus copy the u, then derivative ni v. Wait lang, pahaba na ang ating solving. Medyo sumasaya na ang ating buhay. So we have 2x squared plus 7x. Hindi na siya magkasya ngayon. Minus 15 all over v squared. Siyempre dito tayo masaya kapag nahirapan na. So we have 2x squared plus 7x minus 15, the quantity squared. Yan. So let's proceed to proceed na tayo sa tawag dito. Proceed tayo sa derivation. Itong naka dx na dalawa. Yun yung gagawin natin. So ano yung derivative nung una? So medyo naglalag na ang ating so this is ano yung derivative niyan? It is x squared minus 10. Anong derivative ng x squared minus 10x minus 5? It is 2x minus 10. Okay, kasunod naman. So minus x squared minus 10x minus 5. Derivative naman nito yung kabila. We have 4 4x. plus 7. Yeah. So copy yung denominator. So siguro sa inyo okay na yan.
Pero siguro expand pa natin, no? Pero I think kapag sa inyo okay na yan, pero sa amin hindi. Kailangan mo pa siyang i-simplify. So to simplify things, we have 2x squared plus 7x minus 15. I-multiply ko siya by 2x minus 10. Ayan. So same lang sa multiplication, gusto kong gawin 2x times 2x squared, ay 2x, tama, 2x squared. That will become 4x cubed. Ito din, multiply ko siya dito. That will become plus 14x squared. 2x times negative 15 minus 30x. Then ito, negative 20x squared. Ito, tinimes ko siya dito. Then minus 70x plus 150. So just add, parang nag-multiplication lang din. So my new equation will be 4x cubed plus minus 6x squared minus 100x plus 150. Ayan. So ito na yung value nito ngayon. Ayan. Yung sa kabila naman, we have x squared minus 10x minus 5. We have 4x plus 7. Multiply again, 4x times this one. That is 4x cubed minus 40x squared minus 20x. Dito naman is plus 7x squared minus 70x minus 35. Susundan mo pa naman ba? Wait lang sir, hindi na. Masyado nang binilisan. So 4x times x squared, nakuha ko tong 4x cubed. Yung, sir, yung sa may banda, yung 150. Saan? Yung sa may, yan. Yan. Ito, negative 10 times negative 15. Negative times negative is Okay. positive. Then 10 times 15 is 150. Okay sir, gets it. Okay. Dito sa kabila, okay lang ba? So 4x times negative 10x is negative 40x squared. And then 4x times negative 5 is negative 20x. Yes sir. Then 7 times x squared, 7x squared. 7 times negative 10 is negative 10, negative 70 I mean. Negative 70x. Then 7 times negative 5, negative 35. So my new equation will be 4x cubed minus 40x squared minus kinopya ko lang. So 40 minus 7 is 33 x squared minus 90 x minus 35. So yan. So ngayon, relate ko lang yan. So y prime. So I should write is like this. Yan. Sulatan ko siya na blue siguro. So we have 4x cubed and then isi-subtract ko to. Gusto ko nga palitan ko na siya agad, pero baka maging nakakalito. All over yung pinaka denominator niya, which is 2x squared. Yan. So magche-change sign lang tayo dito sa kabila. Ayoko na sanang ipakita, pero baka mas nakakalito. Yan, mag-change sign tayo. We have negative 4x cubed plus 33x squared plus 90x plus 35. So this one is 2x squared plus 7x minus 15
So, yun. Pagsama-samahin ang pare-pareho. So, nakikita ko na pwede itong makancel. And then, negative 6x squared, tapos may 33x squared ka. Ano na yung magiging value niyan ngayon? So, 33 minus 6, that will become 27. Tama ba? Tama ba? 27. Ito. Tsaka ito. 33 minus 6. 27. Lulugaw na ba? Yes, sir. Yes. 33 minus 6. Combine like terms lang tayo Yes, dito. sir. So, 27. And ito, 90x, tsaka si negative 100x. So, 100 minus 90, that will become 10. So, sundan lang natin kung ano yung larger number. So, that is negative. So, negative 10x. And then, si 150 plus 35, that will become simple. So, ano yung magiging sagot natin? Plus 185. 185. So, yeah. Yeah. So, that will be the answer. Oh, madali lang. Next. Okay. Sobrang dali nito. 13. Sige, paramihan ng mason. For number 13, we have 2x plus 1. 2x minus 1, I mean, raised to 4. So, kung natatandaan mo yung sinabi ko kanina, power rule, tapos chain rule, ganun lang yung gagawin natin. So, we have y prime. So, equal siya ngayon sa power rule muna, bababa si 4. Tama ba? Bababa si 4. Tapos, babawasan natin siya ng isa. So, we have, pakita lang natin, 4 minus 1. And then, wag natin kakalimutan si derivative ni nung buong equation. So, 2x plus 1. So, with that, y prime is equal to 4 times 2x minus 1 raised to 3. Anong derivative ni 2x plus 1? 2, sir. So, multiply it. 4 times 2, we have 8. So, this will become our answer. So, simple as that. Ayan. Ay, nakakala yung kamay ko. So, next. Ayan. Dinugtungan. Iisa lang siya kanina. Yan, nagkaroon ng katabi. Nadagdagan daw siya ng x minus 1 na quantity squared. So, sige, let's solve this. Hindi ko kayo marinig. Hello. Sound. Meron naman. Okay na. So, yun nga ang nangyari dito sa number 14 is kanina we have 2x minus 1 raised to 4. Ngayon naman is nagkaroon siya ng katabi. X minus 1 daw squared. Ganyan siya ka-cute. Sino mang gumawa niyan? Siyempre ako yung gumawa niyan. So, x minus 1 na quantity squared. So, let's solve this. Ang concept dito, we have y is equal to u times b. I mean, the derivative of uv is equal to ano yun? We have the u dv plus v du. Ayan. So, let's say this is our u, this is our v.
So with that, y prime is equal to copy the u, derivative of v, then add, copy the v, copy the v. We have x minus 1, the quantity squared derivative ni u. Ayan. So, let's proceed to derivatives. Copy natin to. Anong derivative nito? Ibababa natin si 2. Tama ba? Yes, sir. 2. And then si x minus 1. Dito 2 minus 1. Or you can write it 1 na talaga. Pero wag natin kakalimutan si derivative noong function. So derivative ni x minus 1. Plus tayo. X minus 1 quantity squared. Derivative naman nito is 4. Baba natin si 4. Then we have 2x minus 1. 4 minus 1. And then, wag natin kakalimutan yung derivative ni 2x minus 1. So, nakaka-excite ba? Yung ganyan nakakahaba yung sinosolve? Siyempre, oo. Yan yung magiging kaligayahan natin dito. 2x minus 1 raised to 4 times 2x minus 1. Okay na yan. So, we have derivative ni x minus 1 dito. Derivative niyan is 1 plus x minus 1 the quantity squared times 4 times 2x minus 1 raised to 3. Derivative ng 2x minus 1 ito is 2. So let's just simplify. We have 2x minus 1 raised to 4 times 2 times x minus 1 plus x minus 1 squared times 8. Yeah. So, again, pwede mo pa ulit i-simplify ito. Pero I think okay na yan. Hold on. Yung gagawin mo dyan kasi, pa-factor out mo yung may mga pare-parehas sila. And then after nun, yun, magsisimplify ka. Pero that will be too much. Anong gusto mo? Simplify pa natin. Pero I think sa inyo, okay naman na yan. Yan. Okay na yan, sir. Gagawin mo kasi, ipa-factor out mo tong x minus 1. Tapos ipa-factor out mo tong 2x minus 1 is to 3. Tapos may maiiwan dito sa left side. May maiiwan din dito sa right side. Tapos i-expand mo yon pag multiplyin mo siya. After mong pag-multiplyin, combine like terms ulit. Then, after nun, okay naman na. Ganun lang yung additional na mangyari dyan. Sige. Next. Ginawa ko lang siyang negative 2. I think practice it by yourself. This one naman is binibigyan ko lang ng option kung ano yung gagamitin. Kung quotient rule, ganito yung gagawin mo. Kung product rule, ito yung gagawin mo. So, practice it by yourself. Ayan. So, bang matesting tong to? So, choose a number.
18 or Ah, 19? 19, sir. Okay, 19. Ang daming emerit eh. Ginawang, uy, meron siyang square root, uy, meron siyang negative exponent. Daming eme. Which is, totoo naman, baka ma-encounter mo, di ba? So, number 19. We have 4x raised to negative 3 minus 3. Yan, square root of 2x raised to negative 3. Ayan. Ayan. So, rewrite lang natin tong problem natin. Tatanggalin lang natin tong square root na to para mas madali natin siyang maintindihan. Or, pwede ko siyang sabihin na 2x raised to negative 3 raised to 1 half. Ayan. So, again, ganun lang din kanina. This is our u, this is our v. The derivative of uv is equal to u dv plus v du. Ayan. So, sinusulat-sulat ko lang ulit para mas ma-retain. Pero sa akin, kahit hindi ko na yan isulat, kabisado ko na yan. Kasi, yun, dahil sa pagpa-practice. So, y prime, gawin lang natin yan, copy the u. What's our u? 4x raised to negative 3 minus 3. And then, derivative ni v. Nangangat yung ilong ko. Derivative nito plus copy the v, and then derivative ni u. Yan. So I think we can proceed na. Baka natakot ka lang kasi meron siyang mga eme-eme. Pero we have y prime. Copy lang din natin to. Same process. Ibababa natin si 1 half. So we have 1 half. So 1 half minus 1. What will be the answer? This is negative 1 half. Ayan. And then wag natin kakalimutan yung derivative nung nasa loob. 2x raised to negative 3 plus, kopyahin lang din natin to, and then derivative naman nito anong derivative nito, ibababa natin si negative 3, di ba? Tama ba? So that will become negative 3 times 4. Bawasan natin to ng isa, so that will become negative 4. Ayan. Yan yung magiging derivative niya. So derivative ni x kasi is 1 din, so kahit hindi na natin siya isama. Next natin, ito naman yung i-derivative natin. Paano naging negative 4, sir? Oh, negative 3 minus 1. At saan galing yung minus na ulit, sir? Di ba kapag binababa natin to, kapag nagdi-derivative tayo, Ah, pakita ko pa ba yun? okay, sir. Ipakita niya lang, sir. Hindi ko na, nasasabaw na ako, sir. Sige. Sige, pakita lang natin. So, we have this negative 3 minus 1. Yan. So, okay. Okay, So, sir. Nagets ko na. dito, 4x raised to negative 3 minus 3. 1 half, retain lang to. 2x raised to negative 3. Ito, hindi ko na din pinakita. So, I think kailangan ko din ipakita. So, this is 1 half minus 1. Dapat yan. Minus 1. Kaya dito, magiging na siyang negative 1 half.
And then derivative din nito is, ang mangyari is negative 3, bababa sa negative 3, times natin si 2x. Ngayon, negative 3 minus 1. Ayan. And then derivative ni x is x lang din, so wala din tayong problema dyan. So dito is multiply lang natin to. That will become negative 12. X raised to negative 4 na siya ngayon. Then let's do this. So multiply natin yan. So yan. So pag times in natin tong mga numerical value na to, o i-cancel ko na lang siguro. Ito si 2 tsaka ito, maka-cancel yan. Kasi 2 divided by 2 is 1. So wala na tayong problema dyan. Our new equation will become we have 4 x raised to negative 3 minus 3, 2x raised to negative 3 raised to negative 1 half. Dito we have negative 3x raised to negative 4. Okay. Plus dito naman tayo sa kabila. We have 2x raised to negative 3 raised to 1 half. Then this one is still good. Wala na tayong papalitan. So I think this will be our answer. Pero kung gusto ko pang mas simplify, pwede naman. Or pwede na yan. So yan. Medyo pa-complex siya ng pa-complex. Siguro sa susunod, doon na tayo sa may equation ng tangent line to. Ito higher order derivative. Pagkatapos mong i-derivative, i-derivative mo ulit. Kaya medyo mas masaya yan. Ito na yung next natin. Yung sa trigo. Para at least mapasadaan pa rin natin. Tapos syempre yung sa part ng application, medyo mahirap din talaga yon. Pero kaya naman yun. Hindi na. Pero baka hindi na natin abutin yun. Part ng application. Sa first order. Pero let's try kung kaya nating abutin siya bukas. Yes, sir. So ano, kaya pa ba? Ay, di na, sir. Pahinga na. Baka na-overload na din. Kaya yun din yung prefer parang teaching time ko talaga. Like 2 hours. Merong mga tao kaya talagang mag 4 hours straight. Nasubukan ko. Mga magagaling. Pero yun. Pero sa akin, yung nagre-review din talaga ako. Talagang 2 hours aral. Tapos pahinga. Tapos 2 hours ulit. Tapos pahinga. Ganun. Meron yun eh. Sabi nila yung Pomorudo. Yung 25 minutes, 5 minutes. Ganun. Pero sa akin, parang mas okay sa akin yun. Yung 2 hours, 30 minutes. Ganun. Or minsan madaya nga ako eh. Like 2 hours ako mag-aaral tapos 4 hours ka matutulog. Ganun. Balance. Yes, sir. Wag i-sacrifice ang pagtulog. So